Marami sa atin ang sanay na ikwento ang personal na buhay sa kaibigan natin, sa kakilala, o kahit sa social media. Pero minsan, hindi natin napapansin na may mga bagay pala na mas mainam na itago para sa ating sarili. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit mahalagang maglagay ng hangganan at piliin kung ano lang ang dapat ibahagi. Number 1. Proteksyon ng privacy. Isipin mo na lang na ang pribadong buhay mo ay parang isang bahay. Kapag may pinto at kandado ka, nakukontrol mo kung sino lang ang makakapasok at makakakita sa loob. Pero kapag bukas palad mong ibinabahagi sa iba ang lahat ng detalye tungkol sa'yo, para kang nag-iiwan ng bukas na pinto sa bahay mo. Kahit sinong dumaan, pwede nang sumilip, pumasok, o kung minsan pa nga, magnakaw ng kung anong mahalaga sa'yo. Ang privacy ay hindi pagiging sekreto o pagiging misteryoso lang. Isa itong proteksyon. Kapag kontrolado mo ang impormasyon na nalalaman ng iba, mas nababawasan ang pagkakataon na ma-misinterpret ka, na machismis ka, o magamit laban sa'yo ang mga kwento mo. Halimbawa, baka ikwento mo sa isang kakilala ang problema mo sa pera, tapos ipasa niya ito sa iba, at sa huli, mas lumaki pa ang chismis kaysa sa totoong nangyari. Bukod doon, nakakatulong ang privacy para sa peace of mind mo. Hindi mo kailangan mag-alala kung sino ang nag-uusisa o manghuhusga dahil ikaw lang ang nakakaalam ng mga detalye ng buhay mo. Para kang may hawak na remote control. Ikaw ang nagdidesisyon kung ano lang ang ipapakita mo at kailan mo ito gustong ibahagi. At higit sa lahat, ang privacy ay paraan din ng pagre-respeto sa sarili mo. Kapag pinili mong manahimik sa mga bagay na masyadong personal, pinapakita mong may hangganan ka at hindi basta-basta pwedeng pakialaman ang buhay mo. Mas nagmumukha kang matatag at may direksyon kaysa sa taong laging bukas ang libro at madaling mabasa ng kahit sino. Number 2. Pag-iwas sa chismis. Kapag nagkikwento ka ng personal mong buhay sa iba, parang binibigyan mo sila ng raw material na pwede nilang gawin o interpret kung paano nila gusto. Sa umpisa, baka harmless lang pakikinig nila, pero hindi mo alam kung kanino pa nila ikikwento ang sinabi mo. At sa bawat paglipat ng kwento, may madadagdag, may mababawas, at minsan may nababaliktad. Ang dating simpleng detalye, nagiging malaki, nakaka-stress, at nakakahiya. Halimbawa, ikinuwento mo lang sa office mate mo na may problema ka sa budget ngayong buwan. Sa susunod na araw, may makakarinig na malulubog ka na raw sa utang. O kaya nagbahagi ka ng selo sa partner mo. Sa dulo, iba na ang ikinakalat na nang-aaway ka raw palagi. Ganito gumagana ang chismis. Maliit na usapan, nagiging issue. Kung hindi ka magbabahagi agad ng masyadong personal, wala silang hawak na ikakabit sa pangalan mo. Mas mapapanatili mong malinis ang reputasyon mo. Mas tahimik ang buhay mo at mas konti ang stress na dulot ng mga maling kwento. Sa ganitong paraan, ikaw pa rin ang may kontrol kung kailan at paano mo ikukwento ang personal na bagay sa mga taong talagang mapagkakatiwalaan mo. Number 3. Para iwas manipulasyon. Kapag masyado mong ibinubukas ang personal mong buhay sa ibang tao, lalo na sa mga taong hindi mo naman lubos na kilala, binibigyan mo sila ng mapa kung paano ka gagalawin. Parang binigyan mo sila ng cheat code tungkol sa'yo, kung ano ang kahinaan mo, ano ang mga kinakatakutan mo, sino ang mahalaga sa'yo, at kung paano ka madadala. Halimbawa, may nakilala kang bagong kaibigan at sa sobrang tiwala mo agad, nakwento mo lahat. Nakwento mo ang problema mo sa pera, away niyo ng partner mo, pangarap mong matagal mo nang tinatago. Sa umpisa, mukhang nakikinig siya ng may malasakit. Pero sa oras na may hindi kayo pagkakaunawaan, bigla niyang ginagamit laban sa'yo ang mga sinabi mo. Kaya niyang sabihin, di ba sabi mo dati ganito ka? O kaya ikalat ang sikreto mo para masira ka sa iba. Ang manipulator ay hindi agad halata. Madalas, mabait sila sa una. Pero kapag alam na nila kung paano ka mahihila, mas madali nilang makontrol ang emosyon mo at mga desisyon mo. Kaya nga sinasabi na knowledge is power. Kapag mas konti ang alam ng tao sa personal mong buhay, mas maliit ang tsansang mamaniobra nila ang mga sitwasyon laban sa'yo. Kung iisipin mo, yung mga taong matatag at may boundaries ay hindi lang tahimik dahil private sila. Tahimik sila kasi alam nila ang halaga ng impormasyon at proteksyon ng sarili.
Hindi lahat ng problema at sekreto mo ay dapat alam ng iba, kahit pa mukhang mabait sila, para manatiling buo ang dignidad at kapangyarihan mo. Number 4, proteksyon sa emosyon. Kapag nagbabahagi ka ng sobrang personal na detalye sa ibang tao, inilalantad mo rin ang pinakamahihinang bahagi ng sarili mo. Parang binubuksan mo ang pinto ng bahay mo at hinahayaan mong pumasok ang kahit sino. Hindi mo alam kung maaalagaan ba nila ang kwento mo o gagamitin nila yon para husgahan ka, para pintasan ka, o para ikwento sa ibang tao. Minsan, may mga tao na totoong nakikinig at handang umunawa, pero marami ring nakikinig lang para may mapagkwentuhan o para may mapag-usapan sa likod mo. Kapag nangyari yon, masakit. Parang pinagtaksilan ka o parang nabastos ang tiwala mo. Masisira ang loob mo at mas magiging mahirap para sa'yo na magbukas muli sa ibang tao. Kung pinipili mong limitahan ang pagbabahagi ng personal mong buhay, pinoprotektahan mo ang sarili mong damdamin mula sa mga ganitong karanasan. Mas konting nasasaktan, mas konting panghihinayang, at mas masaya ang pakiramdam dahil hawak mo pa rin ang kontrol sa sarili mong kwento. Ibig sabihin, ikaw ang nagdidesisyon kung sino lang ang karapat-dapat makaalam sa'yo at kailan mo sila pagbubuksan. Ang ganitong boundary ay hindi pagiging masama o pagiging lihim. Ito ay tanda ng self-respect at self-love. Pinipili mo kung sino ang karapat-dapat pakinggan ng puso mo at kung kailan mo ito ihahayag. Sa ganitong paraan, mas nagkakaroon ka ng kapayapaan, mas ligtas ka sa emotional na stress, at mas buo ang loob mo. Number 5, para hindi ka mahusgahan. Minsan, natural sa atin na magkwento ng mga personal na bagay sa ibang tao, lalo na kapag mabigat ang dinadala natin at gusto natin ng kausap. Pero ang hindi natin namamalayan, bawat detalye na inilalabas natin ay nagiging piraso ng larawan na binubuo ng ibang tao tungkol sa atin. At hindi lahat ng taong yon ay marunong o handang unawain ang kabuuang konteksto ng buhay natin. Kung halimbawa, nagkwento ka tungkol sa isang maling desisyon na nagawa mo noon, pwedeng hindi nila makita ang buong proseso kung paano ka nagbago o paano ka natuto. At madalas nilang makuha ay ang headline lang na nagkamali ka. Doon ka nila huhusgahan. Hindi nila naiintindihan ang sakit, ang dahilan, o ang pagbangon mo pagkatapos. Parang nababansagan ka base sa iisang bahagi ng buhay mo na hindi naman kumakatawan sa kabuuan mo. Relatable ito sa halos lahat. Siguro naranasan mo na rin may nagkwento sa iba ng problema mo, pero sa ibang bersyon. Kulang sa detalye, masama ang dating. O kaya may nakarinig ng kwento mo pero hindi pala sila mapagkakatiwalaan at ikinwento rin sa iba. Sa isang iglap, pwedeng mabuo ang maling imahe tungkol sa'yo. Kaya napakahalaga ang boundary. Kapag pinili mong hindi ilabas ang ilang personal mong bagay, hindi ka nagiging plastic. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mo sa maling interpretasyon at panghuhusga. Mas nagkakaroon ka ng kapangyarihan na ipakita sa iba ang totoong ikaw sa paraang ikaw ang may kontrol at sa oras na komportable ka. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili mo ang respeto sa sarili mo at mas mababawasan ang stress na dulot ng panghuhusga ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang isip ng tao, pero kontrolado mo kung gaano sila makakaalam ng buhay mo. Number 6, pagpapanatili ng dignidad. Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo ay dapat mong ilatag sa harap ng iba. Kapag pinipili mong hindi ikwento ang lahat ng personal mong karanasan, hindi ibig sabihin na plastic ka o may tinatago ka. Pinapakita mo lang na marunong kang mag-alaga sa sarili mong dignidad. Isipin mo ganito, kung may taong palaging naglalantad ng bawat problema niya, bawat away, bawat sikreto ng pamilya, madalas nagiging bukas siya sa mga opinyon, chismis, at panghuhusga ng iba. Sa dulo, imbis na makatulong, makakasira pa ito sa imahe niya. Minsan pati ang mga tao na dati mong pinagkakatiwalaan, nagiging mapanghusga o nagagamit ang kwento mo bilang biro o chismis sa iba. Kapag pinananatili mong pribado ang ilang bahagi ng buhay mo, parang pinapangalagaan mo ang sarili mong golden space. May mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam at yun ang nagbibigay sa'yo ng lakas at respeto sa sarili. Hindi mo hinahayaan na madungisan ang pangalan mo ng maling interpretasyon ng ibang tao. Kaya kapag nagpakita ka ng kwento sa tamang tao, sa tamang oras, hawak mo pa rin kung paano ito ikikwento. Ganito rin ang ginagawa ng mga taong may respeto sa sarili at may mataas na self-worth. Pinipili nila
kung ano ang ilalabas at kung ano ang mananatili sa loob. Sa ganitong paraan, mas nabubuo ang impresyon na ikaw ay isang taong marunong mag-value ng boundaries at natural itong nagdudulot ng respeto ng ibang tao sa'yo. Sa madaling salita, ang hindi pagsasabi ng lahat ay hindi kawalan ng katapatan. Ito ay tanda na marunong kang magpahalaga sa sarili mong dignidad at reputasyon. Sa panahon ngayon na halos lahat ibinubulgar sa social media, bihira na ang taong marunong magtago ng mahalagang parte ng buhay niya. At sila rin ang mga taong tahimik pero iginagalang. Number 7, para sa seguridad. Kapag sobra kang nagkikwento ng personal na detalye sa iba, gaya ng kung saan ka nakatira, gaano kalaki ang kita mo, anong schedule mo araw-araw, o pati mga routine mo sa bahay, para mo na ring binubuksan ang pinto ng buhay mo sa kahit sino. Hindi mo kasi alam kung sino talaga ang makikinig. Maaaring may mabuting intensyon, pero may ilan na hindi maganda ang balak. Halimbawa, kung lagi mong sinasabi sa social media na wala ka sa bahay dahil nasa bakasyon ka, para mo na rin sinasabing walang tao sa bahay namin. Isa itong imbitasyon para sa magnanakaw o taong may masamang balak. Ganito rin kapag masyado mong ibinabahagi ang tungkol sa sweldo mo, tungkol sa bagong gamit mo o financial status mo. Mas madali kang nagiging target ng panlilinlang or scam o extortion. Relatable to kasi lahat tayo may kakilala o nababalitaan na naloko online, nahack ang account o ninakawan ng gamit dahil sa sobrang pagbabahagi. Hindi mo kailangang maging sikat para ma-expose. Minsan kahit simpleng post lang ay pwedeng pagsimula ng panganib. Kaya napakahalaga na piliin mo kung kanino ka nagbubukas. I-filter mo ang detalyeng ibinabahagi mo. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil pinapangalagaan mo ang sarili mo at ang mga taong mahalaga sa'yo. Sa panahong puro share at post na lang ang uso, ang pagiging maingat ay hindi pagiging praning. Ito ay pagiging matalino at responsable. Number 8, hindi lahat kaibigan. Sa totoo lang, sa buhay natin, napakaraming tao ang dumarating at umaalis. May mga kasamahan sa trabaho, may mga kaklase, kapitbahay, ka-church, online friends, at iba pa. Sa unang tingin, parang lahat sila ay maayos kausap, nakangiti, mabait, at interesado sa mga kwento mo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng taong nakakausap mo ay kaibigan mo sa tunay na kahulugan ng salitang kaibigan. Ang totoong kaibigan ay may malasakit at paggalang sa'yo, marunong makinig ng hindi nanguhusga at pinoprotektahan ng sekreto mo. Samantalang may ibang tao na parang nakikinig pero sa loob-loob nila, ginagamit lang nila ang mga sinasabi mo bilang chismis o bala laban sa'yo kapag nagkaroon kayo ng alitan. Relatable to, lalo na kung nakaranas ka na ng ganitong sitwasyon. May nasabi kang personal, tapos maya-maya, ibang tao na ang nakakaalam. Nakakabigla at nakakapanlo mo, di ba? Kaya mahalagang piliin kung kanino mo ibabahagi ang kwento mo. Hindi ibig sabihin na close kayo sa chat o madalas kayong magkasama ay mapagkakatiwalaan na sila. Mas mabuti ng tahimik at mapili kaysa maging bukas na bukas sa maling tao. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang respeto sa sarili mo at protektado ang puso mo sa posibleng sakit ng loob at intriga. Ang tunay na kaibigan, hindi mo kailangan pagdudahan. Ang iba, kilalanin muna bago pagkatiwalaan. Number 9, maiiwasan ang inggit. Alam mo ba na minsan hindi masama ang magkwento ng tagumpay? Natural lang kasing gustong i-share ang blessings, promotions, bagong gamit o mga plano sa buhay. Pero ang problema, hindi lahat ng tao na nakikinig ay masaya para sa'yo. Minsan, imbis na ma-inspire sila, magkakaroon sila ng inggit. At dito nagsisimula ang chismis, intriga, o lihim na galit. Kung nai-open mo ang lahat ng detalye ng buhay mo, kung magkano ang kinikita mo, saan ka nagbabakasyon, o gaano ka kaayos sa relasyon, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng nakakarinig. Baka nasa mabigat silang sitwasyon, at ang kwento mo, imbis na maging motivation, ay nagiging trigger ng selos. Kapag nangyari yon, ikaw rin ang maapektuhan. Pwedeng masira ang tiwala, pwedeng kumalat ang maling impormasyon, at minsan, pati pagkakaibigan ay nasisira. Mas ligtas at mas payapa kung may hangganan ka sa mga ibinabahagi mo. Hindi ito pagiging madamot, ito ay pagiging maingat. Ang tunay na karunungan, marunong pumili
kung kanino at kailan magbubukas. Dahil kapag natutunan mong panatilihin sa tamang tao at sa tamang oras ang mga detalye ng tagumpay mo, mas iwas ka sa inggit at mas protektado ang kapayapaan mo. Number 10, pagpapanatili ng kapayapaan. Minsan, napapansin mo ba na kapag nagbahagi ka ng masyadong personal na bagay, bigla kang nababagabag sa mga reaksyon ng iba? Halimbawa, ikinuwento mo ang problema mo sa pamilya o relasyon. Sa umpisa, parang nakakagaan ang loob. Pero makalipas ang ilang araw, may mga taong may sinasabi na naman, dapat kasi ganito ka. Bakit mo kasi pinayagan yun? Kung ako ikaw, bla 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 bla. At kung ano-ano pang unsolicited advice at opinion. Ang ending, mas lalo kang na-stress. Ito ang isang malaking dahilan kung bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kapayapaan sa sarili at sa paligid. Kapag hindi mo ibinubunyag ang bawat detalye ng buhay mo, mas maliit ang posibilidad na pasukin ng ingay, panghuhusga at opinyon ang personal mong space. May kontrol ka kung sino ang nakakaalam at kung paano nila ito nalalaman. Ang kapayapaan ay hindi lang tungkol sa tahimik na kapaligiran. Ito'y tungkol sa tahimik na isipan. Kapag konti lang nakakaalam ng personal mong pinagdaanan, mas konti ang ingay na pumapasok. Mas malinaw mong naririnig ang sarili mong boses kaysa sa boses ng ibang tao. Nagkakaroon ka ng kalayaang pag-isipan ang mga desisyon mo nang hindi pinipilit ng opinyon ng ibang tao. At higit sa lahat, kapag hindi mo pinapasok ang lahat sa personal mong buhay, napoprotektahan mo ang mga relasyon mo. Hindi na uuwi sa samaan ng loob, intriga o tensyon. Hindi napipilitan ng mga tao sa paligid mo na pumili ng panig o magbigay ng komentong hindi mo naman hiningi. Nagiging payapa hindi lang ang loob mo, kundi pati ang paligid mo. Kung titignan, simpleng hakbang lang ito, pero napakalaki ng epekto. Kapag pinipili mong manahimik sa mga bagay na hindi kailangang ipagsigawan, pinipili mo rin ang kapayapaan sa sarili mo. At ang kapayapaan, yan ang hindi kayang bilhin ng kahit sino. Number 11, proteksyon sa reputasyon. Kung iisipin mo, ang reputasyon ay parang credit score ng pagkatao mo. Hindi mo ito nakikita, pero sa bawat kilos, bawat salita, at bawat kwento na binabahagi mo, nag-iipon ka ng puntos. Kapag ikaw ay bukas na bukas tungkol sa mga personal mong bagay, lalo na kung hindi pa tapos o maayos ang sitwasyon, nagiging madali para sa iba na bigyan ka ng label o pangunahan ang panghusga sa'yo. Halimbawa, nagkwento ka tungkol sa isang problema sa pamilya o problema sa negosyo. Sa totoo lang, normal lang yun at lahat naman tayo dumaraan sa ganon. Pero kung napunta sa maling tao o mali ang interpretasyon nila, bigla na lang ikakalat nila na magulo ang buhay niya. Hindi siya marunong humawak ng responsibilidad. Sa isang iglap, nagbabago ang tingin ng tao sa'yo. Hindi base sa buong katotohanan, kundi sa bersyon ng kwento na narinig nila. Ang reputasyon ay mabagal buuin, pero napakabilis masira. Kaya kung marunong kang pumili ng mga bagay na dapat at hindi dapat ikwento, pinapangalagaan mo hindi lang ang imahe mo, kundi pati ang respeto ng mga tao sa'yo. Mas nagiging malinaw sa kanila na ikaw ay maingat, may boundaries, at marunong magtago ng tiwala. Qualities na mas nakakapag-angat sa tingin ng tao kaysa sa pagiging sobrang open. Sa ganitong paraan, ikaw ang may control sa narrative ng buhay mo. Ikaw ang nagdidesisyon kung kailan, kung kanino, at paano mo ilalabas ang isang bagay. At sa bandang huli, yun ang tunay na proteksyon sa reputasyon. Hindi pagbabalat kayo, kundi tamang pag-manage ng impormasyon para manatiling buo ang tiwala at respeto ng mga tao sa'yo. Number 12, pag-iwas sa fake sympathy. Isipin mo ito, may araw na sobrang bigat ng dinadala mo. Tapos nagkwento ka sa isang tao na inaakala mong maaasahan. Nakatingin siya sa'yo, nakangiti, nakikisimpatya sa bawat salitang binibitawan mo. Pero pagtalikod mo, ikinuwento niya sa iba ang problema mo. Minsan may dagdag, minsan may bawas. Ang pakiramdam mo, para kang ginamit. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang piliin kung kanino mo ibabahagi ang personal mong buhay. Hindi lahat ng taong nakikinig ay tunay na nakikiramay. Minsan, nagkukunwari lang silang nagmamalasakit para may mapag-usapan, para makialam, o para magmukhang close sa'yo. Ang tawag dito, fake sympathy. Pakitang tao lang na malasakit. Kung hindi mo pipigilan ang pagbabahagi ng masyadong personal na detalye, ikaw ang unang masasaktan kapag nalaman mong hindi pala totoo ang concern nila. Masakit kasing malaman na ang iniiyakan mo ay nakangiti pala
habang ipinapasa sa iba ang kwento mo. Mas nakaka-empower at mas ligtas kung matututo kang magtira ng bagay para lang sa sarili mo. Hindi ito pagiging malihim. Ito ay pagpuprotekta sa puso at pagkatao mo. Kapag natuto kang maging mapili sa ibinabahagi mo, mas nakikilala mo kung sino talaga ang may tunay na malasakit at kung sino ang nakikisakay lang. Hindi lahat ng nakikinig sa problema mo ay kaibigan mo. At hindi lahat ng nakangiti ay kakampi mo. Kaya bago ka magbukas ng masyadong personal, tanungin mo muna ang sarili mo, totoo ba ang pakikisimpatya niya? O baka show lang? Number 13, pagkontrol sa narrative. Isipin mo na lang na ang personal mong buhay ay parang pelikula. Ikaw ang bida, ikaw ang scriptwriter, at ikaw rin ang direktor. Kapag ibinabahagi mo ng sobra ang mga nangyayari sa'yo, lalo na sa maling tao, parang binibigay mo sa kanila ang kopya ng script. Ang masama, may iba na mag-i-edit, magtatanggal, at magdadagdag ng eksena ayon sa gusto nila. Sa huli, sila na ang nagkikwento ng pelikula ng buhay mo, hindi ikaw. Kapag pinipili mo lang kung ano at kanino mo ibabahagi, hawak mo pa rin ang direksyon ng kwento. Ikaw ang nakakapili kung anong bahagi ang dapat makita ng publiko at alin ang mananatiling pribado. Ganito ka nagkakaroon ng kapangyarihan sa narrative. Halimbawa, may magandang plano ka sa negosyo o career. Kung ikinuwento mo agad sa lahat, baka may manghusga o magbigay ng negatibong opinyon bago pa man ito magsimula. Mas nakaka-demotivate yon. Pero kung sa tamang tao mo lang ikinuwento, yung mapagkakatiwalaan mong tao, mas protektado ang ideya at mas malaya kang kumilos. Ang pagkontrol sa narrative ay hindi pagiging lihim o masungit. Ito ay tungkol sa matalinong pagdidesisyon kung sino ang may karapatang makaalam ng mga kabanata ng buhay mo. Para kang may sariling trailer na pinapakita mo lang kung ano ang kailangan nilang makita, hindi ang buong pelikula. Sa ganitong paraan, naiiwasan mong mamanipula, maiiwasan mong ma-judge o ma-misinterpret. At higit sa lahat, napapanatili mo ang kapayapaan ng isip mo dahil alam mong nasa kamay mo pa rin ang storya ng buhay mo. Number 14, hindi mo alam ang motibo nila. Madaling maniwala na kapag may taong nakikinig sa mga problema mo, ibig sabihin ay kaibigan sila o tunay na may malasakit. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng nakikinig ay para tulungan ka. May mga tao na interesado hindi dahil gusto nilang damayan ka, kundi dahil gusto nilang malaman ang detalye para sa sariling pakinabang. Halimbawa, may kakilala kang laging nagtatanong tungkol sa buhay mo. Saan ka pumupunta? Magkano kinikita mo? Anong plano mo sa negosyo o relasyon? Sa unang tingin, parang concern. Pero sa likod nito, maaaring may ibang dahilan. Baka ikwento sa iba. Baka ikumpara ka sa sarili nila. O baka gamitin ng impormasyon para makalamang. Hindi mo rin agad malalaman kung ang taong ito ay gagamitin ng mga sikreto mo sa tamang paraan o gagawing chismis kapag nagkasamaan kayo. Ang pagbabahagi ng personal na detalye ay parang pagbibigay ng spare key sa bahay mo kung kanino-kanino mo lang ibibigay. Wala ka ng kontrol kung kailan at paano ito gagamitin. Kung ikaw ang tipo ng tao na bukas sa lahat, mas madali kang nagiging target ng intriga, manipulasyon o panghihimasok. Kaya mas ligtas at mas nakakarespeto ang sarili na piliin kung kanino mo ibabahagi ang sensitibong impormasyon. Hindi mo kasi kontrolado ang puso at isip ng ibang tao, pero kontrolado mo kung ano ang lumalabas sa bibig mo. Sa madaling salita, hindi masamang magtiwala, pero mas masama kapag ikaw mismo ang nagbukas ng pinto sa mga taong hindi mo sigurado ang motibo. Mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Number 15, para hindi ka magmukhang mahina. Kapag nagkikwento ka ng masyadong personal, lalo na ng mga problema o kahinaan mo, hindi lahat na nakikinig ay may mabuting intensyon. Totoo na minsan nakakagaan ng loob ang maglabas ng sama ng loob o ikwento mo ang struggle mo. Pero isipin mo rin kung sino ang pinagsasabihan mo. Kasi may mga tao na imbis na unawain ka, ay nagkakaroon ng maling tingin sa'yo. Nakikita ka nilang mahina, kawawa o madali kang kontrolin. Halimbawa, sa trabaho, kung ikinikwento mo palagi na nahihirapan ka sa isang task o personal issue mo sa bahay, may posibilidad na tignan ka ng boss mo o katrabaho bilang pabigat, imbis na maunawaan ang pinagdadaanan mo. Sa barkadahan naman, kung laging bukas ang mga insecurities mo, may mga kaibigan na pwedeng gamitin yon para mang-asar o ibagsak ang loob mo kapag nagkaroon ng tampuhan.
Ang pagkakaroon ng boundaries sa pagbabahagi ng personal na bagay, ito ay paraan para protektahan ang dignidad mo. Kapag pinipili mo kung kanino ka nag-o-open up, pinapakita mo na matatag ka, na marunong kang magdesisyon, at may respeto ka sa sarili mo. Mas madali kang rirespetuhin ng tao kapag marunong kang umiwas sa oversharing. Sa madaling salita, hindi mo itinatago ang kahinaan mo dahil ikinakahiya mo ito. Bagkus, pinoprotektahan mo lang ang sarili mo laban sa maling tao at maling sitwasyon. Kasi ang tunay na lakas, hindi palaging ipinapakita. Minsan tahimik lang, pero sulit. Number 16, pagpapanatili ng professionalism. Isipin mo to, nasa trabaho ka o nasa isang project kasama ang mga kakilala mo lang sa propesyon. Lahat kayo nag-uusap tungkol sa deadlines, plano at kung paano maayos ang resulta. Bigla, may isang tao na nagkikwento ng mga problema niya sa bahay, away niya sa kapatid o kung gaano siya nai-stress sa asawa. Anong nangyayari? Nawawala ang focus ng usapan at ang dating professional na impression mo sa kanya, bigla na lang nagiging personal. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagpapanatili ng professionalism. Hindi lahat ng personal mong pinagdaanan o nararamdaman ay kailangang ilabas sa lugar ng trabaho o sa mga taong kasama mo sa propesyon. Kapag pinipili mo lang kung ano ang ibabahagi, mas nakikita ng mga tao ang skills mo at ang galing mo sa trabaho, hindi ang mga problema o drama sa buhay mo. Lahat tayo nakaranas na niyan. Kapag may kasamahan kang masyadong nagbubukas ng personal na issue, minsan parang nagiging awkward o naiiba ang tingin mo sa kanya. Pero kapag nakilala mo siya bilang professional at may boundary sa personal life, mas mataas ang respeto at tiwala mo sa kanya. Relatable din sa ating lahat. Kung ikaw ay freelancer, empleyado, o may maliit na negosyo, mas maganda na may konting misteryo sa personal mong buhay. Kapag pinapanatili mo ang professionalism, mas nagiging maayos at magaan ang pakikitungo sa iyo ng mga tao. Hindi ibig sabihin na plastic ka o nagtatago. Ibig sabihin lang ito ay alam mong may tamang oras at lugar para sa bawat usapan. Ito rin ang nakakatulong para mas lumago ka sa karir mo. Kapag nakita ng mga tao na kaya mong panatilihin ang linya sa pagitan ng personal at professional, mas pinagkakatiwalaan ka. Mas nagiging maayos ang reputasyon mo at mas nagkakaroon ka ng respeto sa sarili at sa ibang tao. Number 17, kapangyarihan sa katahimikan. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay binabahagi online, madalas natin nakakalimutan ang halaga ng katahimikan. Hindi lang ito simpleng pananahimik. Ito ay isang uri ng inner power. Kapag tahimik ka tungkol sa mga plano, problema at personal mong buhay, parang binibigyan mo ang sarili mo ng proteksyon. Hindi ka agad na-i-impluwensyahan ng opinyon ng iba. Hindi mo agad binubuksan ang pinto para sa mga taong posibleng manghimasok, manghusga o magsamantala. Sa katahimikan, hawak mo ang kwento mo. Ikaw ang nagdidesisyon kung kailan at kanino mo ito ibabahagi. Nakaka-relate ka ba sa ganito? Nagkwento ka ng plano mo sa iba, tapos parang biglang humina ang loob mo. O kaya naman, may sinabi kang sekreto sa akala mong kaibigan, pero kumalat pala ito sa iba. Diyan mo marirealize na may kapangyarihan pala talaga ang pananahimik. Sa halip na maubos ang enerhiya mo sa pagpapaliwanag o sa pag-justify sa harap ng mga opinyon, mas na-focus mo ito sa aksyon. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay isang matibay na pader na nagpoprotekta sa'yo. Habang tahimik ka, mas malinaw mong nakikita kung sino ang totoo at sino ang hindi. Mas nakakaipon ka ng lakas ng loob at determinasyon. Mas malakas ang impact ng mga resulta mo kaysa sa mga salita mo. Hindi lahat dapat alam ng iba. Kapag natutunan mong itago ang ilan sa mga bahagi ng buhay mo para sa iyo lamang, mas nagiging payapa at buo ang sarili mo. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga bagay na hindi mo sinasabi, kundi sa mga bagay na ginagawa mo nang hindi mo na kailangang ipagsigawan.